Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May isang jeepney sa Leyte na hindi lang traffic ang sinusuong, pati na mga alon. Ang jeep kasi na to umaandar sa dagat. Ang mga jeepney, hari ng kalsada. Pero may isa na hanggang dito sa dagat ng Palo sa Leyte, abay umaarangkada. Ito ang water jeep na gawa ni RG. Nagtaka sila, madaming mag-video, bihira daw. Ang water jeep 5 buwan ang ginawa ni RG. May nabili man ako na junk na jeep, yun na lang ang ginawaan ko ng design. May battery pa rin, parang sa jeep lang talaga. Nilagyan na lang namin ng ilise, parang pambot. Kaya rin nito magsakay ng 6 na pasahero. Pero paglilinaw ni RG, hindi nito pinapapasada. Ginamit lang namin sa pagpasyal-pasyal, hindi ko man pinarintahan. At para mas sumarurot pa ito, balak niya raw na ipa-upgrade pa ito. Palitan ko pa ng makina, tapos patrabaho ko talaga sa marunong sa pangdagat. Kuya Kim, bakit pinugari ang hari ng kalsada ang mga jeep? Kuya Kim, ano na? Ang mga jeepney hindi lang simbolo ng ating kultura. Parte rin ito ng pang-araw-araw na buhay ng marami sa ating mga kababayan. Dahil abot kayang pamasahe, isa ito sa pinakapopular na pampublikong transportasyon sa bansa. Kaya naman deserve ditong koronahang hari ng ating kalsada. Pero bago pa man nagkaroon ng mga jeepney noong panahon ng mga Amerikano, hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dito sa Pilipinas, meron munang tinatawag na mga autokalesa o jeepney. Ito yung mga murang imported na sasakyan na nagsisilbing share taxi noong panahong yun. Pero nang matapos ang World War II, karamihan sa mga military vehicle ng mga Amerikano, ang US Willys Jeep ibinenta o pinamigay sa mga Pinoy. Ito'y kanilang kinustomize. Nilagyan ng bakal na bubong, pinahaba ang likurang bahagi at nilagyan ng disenyo ang wood at gilid. Ito kalaunan ang nakilala nating mga jeepney. Kilala nyo ba ang nasa likod ng pamosong disenyo ng mga jeep? Bago pa man ilunsad ang Jeepney Modernization Program noong 2017, ganito ang itsura ng karamihan sa sinasakyan nating mga jeep. Iconic! Ang isa sa tinuturing na pioneer na nag-remodel at nag-redesign ng itsura ng mga jeep noon, ang Sarao Motors, na pagmamay-ari ni Leonardo Sarao. Hindi man si Leonardo ang pinakaunang nag-alter ng mga iniwang sasakyan ng mga Amerikano noon, pero isa siya sa nakitaan ito ng potensyal para maging mass transportation. Pinahaba niya ang likuran para mas maraming makasakay at nilagyan niya ng railing sa likod at taas para pwedeng sumabit dito at lagyan ng mga gamit. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Para sa mga nag-hike sa Mount Apo sa Mindanao, ito ang madalas na madaanan sa trail. Pwedeng pitasin at papakin, mga blueberry. Kamakailan lang isang bagong species ng blueberry ang nadiskubre sa pinakamataas na bundok sa ating bansa. Ito ang Basilium Phalax na tumutubo sa rhyolite boulder sa summit ng Mount Apo. Ang nag-identify sa naturang species ng blueberry, ang grupo ng Filipino researcher na si Maverick N. Tamayo. Pero dahil sa limitado nitong habitat, nire-rekomenda na ituring ito na critically endangered species. Pero sa mga nagkikrave ng berries dyan, hindi mo na kailangan pang umakyat na Mount Apo para matikman ito. Dahil alam nyo ba na may isang prutas na madalas nating nakikita sa mga tindahan o di kaya tumutubo sa ating mga bakuran. Na hindi ano ng marami, isa palang true berry. Ito ay ang saging. Ang mga berry kasi nagmumula sa isang bulaklak na may isang ovary at may mga buto o seeds sa loob. Kaya botanically speaking, ang saging isang true berry. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang o i-post lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa probinsya ng Cagayan, may namatang patay na pawikan. Nagpalutang-lutang tuloy sa isip ng mga mangingisdang nakakita kung paano ito binawian ng buhay. Habang pumapalaot sa dagat ng Santa Ana, Cagayan, ang mangingisdang si Gerald, meron daw siyang namataan. Isang palutang-lutang na pawikan. Hindi po siya umaalis sa kanyang pwesto
Pero nang kanya itong lapitan, dito tumambad kay Gerald na ito pala'y sugatan. Wasak ang kanyang leeg at namamalat na rin po gawa ng sikat ng araw na tumatama sa shell nito. Wow. Nangangamoy na rin daw ito. Ang pawikan kasi, wala na palang buhay. Paano kaya ito mga idol? Laki oh. Marahil ito ay 2 to 3 days na pong nakalutang sa dagat. Ano kayang nangyari sa kawawang pawikan? Kuya Kim, nakakalabas ba ang mga pawikan sa kanilang shell? Kuya Kim, ano na? Di tulad sa madalas na papanood natin sa mga cartoons, ang mga pawikan hindi nakakalabas ng kanilang shell. Ang kanila kasing katawan naka-attach o nakakabit dito. Ang kanilang shell ay may 3 bahagi. Ang carapace o yung taas na bahagi, ang plastron o yung ibabang bahagi, at ang bridge na siya nagdudugtong sa carapace at plastron. 6 na po ang kanilang mga buto, kabilang na ang backbone, breastbone at ribs. Nakakabit sa inner layer ng kanyang shell, kaya kasabay ng paglaki ng pawikan ay ang paglaki rin ng shell nito. Paano kaya ito mga idol? Laki oh. Ayon sa marine biologist, ang pawikan na nabatang palutang-lutang ni Gerald, posibleng isang green sea turtle. Isa to sa pinaka-common na pawikan sa Pilipinas. Nag-flake off na yung mga scales o scutes niya dun sa carapace. Bloated na rin yung animal. Nag-decompose na yung laman loob niya. Patay na siya for quite some time. Yung cause nito, hindi natin madidetermine unless mag-conduct kayo ng necropsy. Sa tingin ko po ay tinamaan ito ng LSC ng bangka dahil ang spot na yun po ay daanan ng mga bangkang sinasakyan ng mga turistang pumupunta sa isla. Iniwan na lamang po namin ang pawikan sa laot dahil nga po ito ay mabaho na. Yung documentation kasi ng pagkamatay, dapat na re-report sa DNR kasi sila na yung magko-conduct no further investigation. Pero may ideya ba kayo kung gaano kalaki ang bao ng isa sa pinaniniwalang pinakamalaking pawikan sa kasaysayan? Tinatayang 5 hanggang 10 milyong taon na ang nakakaraan. Nabuhay sa mga freshwater swamps sa South America ang pinakamalaking pagong sa buong mundo, ang Stupendemis geographicus. Ang kanilang mga shell halos 10 feet ang haba at tumitimbang ng 2,500 pounds. Ayon sa mga eksperto na sumuri sa mga na-recover na shell at lower jaw ng naturang pagong, napag-alaman ang shell ng mga lalaking species ng Stupendemis geographicus ay may matitigas na sungay para maprotektahan ang kanilang bungo. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ayos mo ba ang inyong mga buto-buto? Kung oo, tara laro tayo ng Chinese Garter kasama mga estudyante mula Leyte na nag-viral dahil ang kanilang pagiging competitive. Abay, next level! Maraming napa-throwback sa video na to ng mga estudyante na naglalaro ng Chinese Garter. Sa bawat tanong ng mga kalahok, ang audience napapahiyaw. Ang Chinese Garter Match, kuha sa Sports Fest ng Leyte Normal University sa Tacloban City. I uploaded the video to share na kahit ngayon nilalaro pa rin po yung luksong bitik o Chinese Garter. Kabilang sa mga jumoy, sina Matthew at Marion. Kwento nila, napilitan lang daw silang sumali sa palaro. Pwede nga. It was accidental. Every tribo po kasi has to have a representative. If hindi po magkaroon ng representative yung isang tribo, maliligwak po yung isang tribo. Nag-decide kaming dalawa since we both have experience. Nag-start po ako mag-play ng Chinese Garter noong grade 4 po ako. I started playing when I was kindergarten. Pero dahil habang pataas ng pataas ang Garter, pahirap din ang pahirap ang pagtalon. Ang kanila raw naging technique. Pinipicture out ko muna kung gaano kataas yung garter. Minimake sure ko lang po na safe yung aking landing. Effective kaya ang kanilang strategy? Kuya Kim, galing nga bang China ang larong Chinese Garter? Kuya Kim, ano na? Kaya Chinese Garter ang nakasanayan nating tawag sa larong ito dahil nagmula ito saan pa kundi sa China. Sa China tinatawag itong Chinese jump rope na sinimulang laruin noong pang 7th century. Yung origin niya, hindi siya as a game. Ginamit ito as a tradition para sa pagbubuntis. Kalaunang nilaro na rin ito ng iba't ibang bansa. Sa Germany, tinatawag itong comet twist. Sa United Kingdom, elastics. Makikita natin dito na nagbago yung konsepto, naging larong Pinoy na indigenize din natin siya. It's an example of a compound exercise. It involves multiple organs, meaning yung benefit niya will be multiple. Just like any other sport, we need to practice para maka-adapt yung katawan natin. Samantala, kumusta naman kaya ang naging laban ni Matthew at Marion?
thankfully po is nanalo kami dahil we have a magaling na mother which is si Matthew po. Nakaka-proud na i-represent yung tribo namin. Okay, sarap talagang balikan ng mga laro ng ating kabataan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.